Ang punong pamilya ng Liu Ziwan, sa utos ng mga ninuno, napunta rito para ibalik ang espada. Kasunduan noon, sa oras ng pagbabalik ng espada, ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Liu. Sana tanggapin mo ito ng may kasiyahan. Hahaha, tao na nag-utang ng espada. Wala kang utang. Gusto mong makuha ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Liu. Ano ka ba namo? Ang itak na ito ang bumangon sa aming pamilya Liu. Walang sino man ang makakakuha nito mula sa akin. Noon si Liuda, mas mapagkumbaba siya kaysa sa iyo. At mas nagbigay galang. Nagpapanggap lang. Para kang nakakita ng lolo ko. Bata, tumubo na babalahibo mo? Ah! Ano ba talaga ang nangyayari? Sandetay na iwan sa panaginip. Ngunit ang utang ay mahirap hanapin. Ano bang ginawa mo sa akin? Ang gumagawa ng masama ay mapapahama. Pito na lang ang natitira. 6 na ang nakuha ko. Tingnan ang oras. Panahon na para kunin ang huling isa. Tumigil, kuhanin niyo sila. Tumigil ka. Capit. Takbo peatara. Hayap ka, Zhang Matsi, huwag mo akong galawin. Di ka makakaligtas sa pamilyang Su. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ibigay mo ang kutsilyo sa akin. Pag-isipan mo mabuti, makakabawi ka ba sa amin dahil lang sa isang kutsilyo? Sobra pa sa sulit. Di ba kaya naging bigatin ang pamilya Su sa Haicheng dahil sa espadang ito? Ngayon, oras na para magkaroon ng bagong tagapagmana ang espadang ito. Ilusyon lang yan. Hindi marunong tumikim ng alok, gusto ng parusa. Hintay lang. Kung alam mo ang kaugnayan na espada sa pamilya Su, dapat alam mo rin ang pinagmulan. Paano mo inagaw ito mula sa tao ng renta ng espada? Ha ha ha. Sino mang humarang sa akin ay mamamatay. Kahit renta ng espada ka pa, papatayin kita. Simula na. Lahat sugot. Narinig ko gusto nyo akong patayin. Renta. Renta NG Espada. Takbo. Ikaw, anong balak mong gawin? Bumalik ka at sabihin sa matatanda na ihanda ang kalahati ng kayamanan. Ako'y Ko Ido.
Ikaw ba ay... Lian, huwag kang magulo. Ito ang lolo ng lolo mo. Lolo ng lolo ko. Si Lian ay naghintay na sa pagbabalik mo. Lolo ng lolo. Tumeo ka na. Lolo ng lolo, inumin niyo po ang tsa. Nako, 60 taon na ang lumipas. Huling beses ko kayong nakita, isa pa akong mapaglarong bata noon. Kayo na lang ang natitira sa pamilya, Lu. Hinampon ako ni lolo. Si Lele ay apo ko. Shinga, Lele. Si Singer ang dugo ng pamilya Lu. Nag-iisang dugo. Lolo. Kasalanan lahat ng pamilya Su. Pamilya Su ang nagdala ng kapahamakan sa amin. Lolo, kailangan mo kaming tulungan. Lolo, lahat ng ito ay dahil sa pamilya Su ang nagdala sa amin sa ganitong kalagayan. Su family nakatrust sa ibinigay mong magic espada, nagpakalat ng masama, walang awa. Sinusubukan nilang sirain ang pamilya natin, ang pamilya Lu. Ganito pala ang nangyari. Lolo, nakikiusap ako, tulungan mo kami, Lolo. Ang tao sa utang, nagutang lang ng espada. Paniningil ng utang. Ako ang bahalang maningil sa utang ng pamilya Su. Tungkol sa pamilya Lu. Nakatadhana na ang lahat. Walang hiya, hinihingi agad kalahati ng ari-arian ko, panaginip lang yan. Tay, huwag kayong magalit. Kakamatay pa lang ni Lolo. Lumalabas na mga siraulo para i-challenge ang pamilyang Su. Kailangan kong ipakita sa kanya kung sino tayo. Baka isipin nilang babuyin ang pinakaunang pamilya sa... Tay, nalaman ko na. Ang tapang ng lalaking iyon, nakatira pa siya ngayon sa lumang bahay ng Lu. Lu family. Ha ha ha, ayos na ayos. Ilang araw di ko sila pinansin. Nakalimutan na nila kung sino ang mas pinuno sa Haicheng. Suyang, kunin mo ang magaling sa pamilya. Kunin niyo ang kutsilyo pabalik kahit ano pa mangyari. Napakalaking sa family yan, kalahati ng ari-arian. 50 milyon lang. Pa, yan yung mga umutang ng kutsilyo. Umutang sila, ang kutsilyo ay pundasyon ng pag-unlad ng Su family. Tama ang sinabi ng nanay, walang makakakuha sa gamit ng pamilya Su. Sabi-sabi, may utang sa nabenta ng kutsilyo. Paparusa langit. Naniniwala ka pa sa panloloko sa bata? Kung maglakas loob siyang magpakita, papaluhod ko siya pagkabasag ng tuhod. Su Yang, kakagaling lang sa pagligtas sa atin. Hindi ko naman siya pinakiusapan. Sige, sige. Suyang, bilisan mo at bumalik. Bukas na 7 araw ng pagpanaw ng lolo. Huwag kaligtaan ang oras. Sandali. Tay. Hayaan na akong pumunta. Ginoong Lu, iniligtas mo ako. Ayaw kong mapahamak ka. Itong 50 milyon ay lahat ng naipon kong pera. Dalhin mo. Ibalik mo na ang kutsilyo sa amin. Hindi mo pwedeng alisin ang kutsilyo. Utang. Kung hindi magbabayad ang pamilya Su, kukunin ko na lang ito bukas. Binibining Su, nakakaalam kaysa kaninuman ano ginawa ng pamilya Sumo sa pamilya Luko. Kung tayo ay gagawa ng isa, huwag mong sisihin ang matandang ito sa pagiging bastos. Kamusta? Ginoong Lu, ang pamilya Su ay hindi kasing simple na inisip mo. Kung ipipilit mong huwag sumuko, magiging kakilakilabot ang mga kahihinatnan.
Nakita mo na si Lolo? Hindi na kumain ng hapunan si Lolo? Kumain ka? Kumain ka? Sige, Lolo? Gusto ko rin maging taong nagbebenta. Pwede ba? ang taong nagbibenta ng kutsilyo ay walang kinalaman sa karma. Huwag intindihin ang mundo. Gusto mo ba talagang maging tagapag-utang ng mga kutsilyo? Sige nga sabihin mo sa akin. Ano ang kinakatawan ng 7 kutsilyo? Alam ko. Ang unang kutsilyo ay tinatawag na kabutihan. Nagdadala ng swerte mula sa mga tao. Lahat ng kaibigan ay mga bayani, maayos ang buhay, umangat sa tagumpay. Ang pangalawang kutsilyo ay tinatawag na paggalang. Ang may hawak ng kutsilyo ay may kagandahan at magiging kilala sa mundo, sikat sa buong mundo. Ikatlong espada ay nagngangalang Wude, may hawak ng espada. Hindi mo ikinakahiya ang aking dugo. Ikapitong espada ay nagngangalang Pamana, pamilya na may hawak ng espada. Pamilya. Pamilya na masagana, ang lahi bawat isa ay pinakamahusay. Magiging makapangyarihang pamilya. Oo, ganyan nga. Talaga bang gusto mong maging Esedo Aren? Ang siya daw rin ay sumusunod sa kalooban ng langit. Tuwing 60 taon, nagbubukas muli ng kaayusan para sa sangkatauhan, ang astig. Ang espada na ito ay ang espada ng pamana. Kunin mo ito at pag-aralan. Bukas, pagkatapos ko ang bumalik mula sa pamilya Su, sabihin mo. Ano ang nakita mo? Salamat, Lolo. Lolo? Bilang isang Esedo Aren, bago ilabas ang espada, hindi mo pwedeng bitawan ang iyong espada kahit mamatay ka. Si Lolo Taizu. Mag-ingat ka, Lolo Taizu. Lolo, hindi ba ngumiti si Lolo Taizu? Siya nga. Ngumiti na siya. Ang ibig mo bang sabihin magagalit si Lolo Taizu? Siyempre. Ou Family NG Champ. Chun Sanning Foreseas Merchants Association. Dumating ang mga tao upang magbigay-pugay kay Jisoo. Salamat sa inyong dalawa, sa inyong kabaitan. Pinuno ng pamilyang Su. Totoo bang lumitaw ang nagtitinda ng kutsilyo kagabi at hinihingi ang pinahahalagahang kutsilyo ng pamilya Su? Anong klaseng nagtitinda ng kutsilyo? Anong panahon na ito? Naniniwala pa rin dito ang ulo ng pamilyang Hu? Panlilin lang ito na ginagamit ng mga... Hahaha. Puro kalokohan ang sinasabi ng Padre de Pamilya tungkol sa mga nagtitinda. Kahit totoo sila, para silang utos sa harap ng Padre de Pamilya Su. Nagtitinda ng kutsilyo, paniningil ng utang. Ginong Lu, ang pabigla-bigla mo yung umalis ka na. Itay. Siya ang kumuha ng kutsilyo. Ginong Lu, hindi sinasadya. Tumahimik ka. Dumating siya dito na para mamatay. Huwag ka makialam. Lumapit ka sa akin. Kinukuha ang Su family treasure at magwaldas sa lumang bahay. Ilan ba ang buhay mo kabataan, ha? Ang kutsilyo ay akin. Nagpapansin, alam ng empirical capital na ang kutsilyo ito ay Su family treasure. Iyong pag-ari, nagsulat ka ba ng pangalan mo?
Tama. Walang pinapatunayan, sasabihin ko na kayo mga mangungutiang manloloko. Kasalanan. Fake ito sigurado. Anjong Kang Su. Paano magkakautang? Ikaw ay isang sismosong totoo. Klaro na nasa kasulatan. Anong kasulatan yan? Nakakita ng kasulatan, ha? Anong kasulatan yan? Hindi ko nakita. Mr. Chun, ikaw ba ay nakita mo? Wala akong nakita, Miss Su. Siguro nagkamali lang ang mata mo kanina. Kale. Ang paglabag sa usapan ay may sumpa. Ang punyal na ito ay isang pamana. Kapag binali ang usapan, tiyak na aabutan kayo ng kapahamakan. Hahaha, kapahamakan. Sampa, akala mo ba tanga kami? Anong klaseng panahon na ito? Puwid ba, i-upgrade mo naman ang MGA panloloko mo. Oo nga. Gusto Montag kaming takutin? Nasaan ang sumpa? Kung totoo yan, tawagin mo at ipakita mo sa akin. Ako si Chen-san. Gusto ko makita. Hahaha. Bakit bumilimlim ang kalangitan? Hindi kaya totoo ang sumpa? Kalokohan, di pa ba kayo nakakita ng maulap na araw? Sige, ibigay mo ang mahalagang espada at puputulin ko ang isa sa iyong mga braso at isa sa iyong mga binti. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng gate ng Pamilya Su. Tay, iniligtas ni Ginoong Lu ang mga kapatid ko at ako. Sana iligtas ninyo ang buhay niya. Tumahimik ka. Masyado kang mabait. Magmakaawa ka ulit, palalayas. Batong Guro. Natagpuan na ang hinihiling mo. Mabilis. May pinadala ka sa sementeryo. Hahaha. Pinapakita mong may alam kang malalim. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, bago pumanaw ang lolo ko, sinabi niya sa akin. Noon siya at 6 pang iba, pumunta sa libingan para magtanong ng kapalaran. Di namin inaasahan na ngayon. Binalik na ng 6 na tao ang kanilang mga espada. Hindi ba napakaganda nun? Napaboran patuloy ang Pamilya Su natin. Sagarang abot ay babalik. Sagad na kasikatan ay babagsak. Grasya ng 6 na espada ay hindi nyo kakayanin. Pito ang espada KO. Hahaha. Tao. Ayakyat. Yen dito. Aba, yakap ng bata ang espada, kahit patay, di bumitiw. Kaat dinala ko siya rito. Haha. Ang sinabi ni Lolo, nagawa ni Shinga. Hindi si Shinga. Wala. Bitawan mo. Ang kutsilyo. Bilang isang tagapag-akupayon ng kutsilyo, bago mag-akupayon, kahit mamatay, hindi mo pwedeng bitawan ang kutsilyo. Si tagapagtatag na Lolo. Hahaha. Itay, ito na ang huling piraso. Sige. Noon, si Lolo may isang piraso, kayang sumakop sa lungsod ng Hai. Ngayon, meron akong 7. Ha ha ha. Dadalhin ko ang Pamilyang Su upang maging pinakamalaki sa buong bansa. Hoy bata, DBA sabi mo may parusa ing langit? Halika, hanapin mo ako. Sige, hanapin mo. Hahaha. Or is na. Ano nangyari, Tati?
Totoo bang may parusa ng langit? Narito na. Bumili ako ng damit. Mamaya, ishoot ko. Bilis en mots, bilis en mots. Manager suit. Manager suit. Di kao alam taga su family ka. Ikaw na walang hiya, sa susunod buksan mo mga mata mo. Ang yabang mo naman, di ka ba isang bahagi lang ng su family? Wala ange su family. Ano ka? Sinuzan pa kita, matamaon ka sa NG track. Hahaha, akala ko malakas lang ang tunog. Wala palang ulan. Halika. Parusa ng langit. Hanapin mo kayo. Parusa ng langit. Hahaha. Oy, Masama ito na electrocute si Manager Su. huwag magpanik. Dalhin sa ospital. Hindi lang si Manager Su. Halos 20 ang nadisgrasya sa pamilya Su sa buong grupo. Ang iba ay bali ang buto. Ang iba ay nasa ospital at nag-agaw buhay. Ano? Kutsilyo ito ay pamana. Ang pag-iwan sa kasunduan ay nangangahulugan na tiyak kayong magkakaroon ng masamang kapalaran. Guru, Oh, ito ang orihinal na Wishan Dahong Pao. Napakasarap ng lasa, oh. talaga ba? Ah, kilongong ka o talagang tikman yan. Maestro, ito. Malaking problema ito. Ano? Hey, Nako, bakit puti na lahat ng buhok mo? hey buhake mo. Ah! Huwag mo akong takutin, mahal. Nay. Ibalik ang kutsilyo. Hindi pwede. Sa Su family yan. Bakit ibigay? Ma, ganito na si Papa at ang kapatid ko. Paano ka pa hindi nakakagising? May masamang mangyayari sa atin kapag kinuha natin ang kutsilyo. Biniktima ang tatay mo. Hindi kasalanan ng kutsilyo. Lukuan, nandiyan ka? Tawagan mo asay sunshini at master one agad. Oh, Akala mo kung marunong ka ng mga mysterious techniques, hindi ka namin kayang tapatan. Tingnan mo ngayon ang power ng isang malaking pamilya. tinawag pa si Sunshiny at si Master Wen. Malaki itong nangyayari ngayon. Patay na yang bata na yan. Hindi marunong magsisi. Karapat dapat mamatay. Tijo bata. Akala makakalabas sa pamilya Su? Imposible. Tapos na ang kaparusahan. Anong ibig mong sabihin? Ah. Ano to? Ah, ako rin meron. Ah! Lene. Ano bang ginawa mo sa amin? Tanungin mo ang sarili nyo, ano bang ginawa nyo? Umalis ka. Sino ang nagbabalak laban sa pamilya Su? Salamat sa Diyos, nandito ka na. Tulungan mo ang pamilya Su. Eksperto sa panggagamot, apelido ay Son. Galing sa mamamana ng Tama. ang gulong ito. Hindi mo kayang harapin. Ano? Tigil, pumirme ka. Napakasama. Isang walang kwentang tao na naglakas loob na baliwalain ako.
Ano ang nangyayari dito? Ayon lang kay Luchan. Siya ang may gawa nito. Bastos pa rin siya sa iyo. Pero ayos lang yan kapag dumating si Master Wen, tutulungan ka namin bumawi, pero sa ngayon unahin muna natin ang pagsagip. Bilisan ang pakilos mo, Iyarson. Gaderson. Unahin iligtas tatay at kapatid ko. Huwag magmadali. Hayaan niyo akong tingnan ng mabuti. Ano ito? Dr. Sun, Ano ang ibig sabihin ng itim na linya na ito? Huwag magmadali, titingnan ko ulit. Huwag kang mag-alala. Ito'y maliit na lason lang na hindi mapanganib. Pero sabi ni Ginoong Lu, ito'y parusa ng langit. Ah, parusa ng langit. Baliw na kwento. Panloloko lang sa inyo mga kabataan. Ito ang pambihirang lunas ng aming angkan. Kanitong panggalin ang lahat ng lason. Kapag ininom ninyo, gagaling kayo agad. Eos, talaga namang si Iyarson ang pinakamahusay. Lolo, huwag kang pumunta. Si Singer ang nag-iisang dugo ng pamilya Lu. Kapag may nangyaring masama, paano ko maipapaliwanag kay Lolo? Ay nako, Lolo, Singer. Wala siyang masamang nangyari. Habang nandito ako, walang mangyayaring masama sa kanya. Naibigay na ba lahat? Opo, ayon sa utos ni Madam, lahat ay naibigay na. Pero parang wala namang epekto. Saan ang manggamot na si... Huwag kang mag-alala. Ang matandang ito ay siguradong sa 3 hininga ay babalik siya sa dati. Toto BA? 3, 2, 1, 2. Wala namang pagbabago dito. Imposible. Ang antidote ko ay nakakalunas sa lahat ng lason. Hindi pa ako pumapalya. Bakit hindi ito tumatalab? Baka naman tama ang sinabi ng batang iyon. Ito ba'y kapalaran? Hindi maaari. Biro lang. Anong kapalaran? Sabi ng matandang ito ay kalokohan lamang. Siguro ang lason ay hindi pangkaaniwan. Kung hindi, tiyak katablan ito ng antidote ko. Ma, baka mas mabuti kung ibalik natin ang espada at mag-sorry kay Ginoong Lu. Hindi Pewy. Sino siya para pumunta ang pamilya Su sa kanila para mag-sorry? Ganito hindi tama. Huwag kayong mag-alala. Kait may parusa galing sa Longi. Ano naman? Ang pamilya ninyo, Su, ay tutulungan ko ngayon. Gusto kong malaman kung anong magagawa ng parusang ito laban sa akin. Dr. Sun, may ibang paraan pa ba kayo? Siempre. Ang lihim na pamamaraan ng aming angkan, ang 13 kayom ng hindi nakikita, kayang bumuhay ng patay at makapagpagaling ng suga. Kayang sirain nito ang lason na to. Pakiusong kayo ng kaunti. Dalhin na natin sila sa loob ng kwarto? Hindi na kailangan. Simula na. Lolo, si Dr. Sun ay mahusay sa paggagamot. Kung maibabalik niya lahat sa ayos, Hindi niya kayang iligtas. Lolo, dahil yan, kampante na ako. Ang masama ay laging napakasalanan ng Su family ito. Sige, lumabas ka muna. Oh, sige. Ang patay ay gaya ng ilog, hindi natatapos hanggang buhay. Itong bituin na seremonyal para sa buhay. Naipasa ito mula sa mga lampara ni Zhuge Kongming. Sana makatulong. Kamusta na si Dr. Sun? Ikaw na ang tumingin. Hey, Gising na, talagang mahusay na doktor. Tunay na kagalingan. Salamat sa tulong mo, Dr. Sun. Ganyan ang nangyari. Hindi lang niya kinuha ang namamana kong espada. Gusto rin niyang kunin ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Su.
Ganun pala. Ako si Sunantian, naghari habang buhay, pero napabagsak ng isang batang upstart sa buhay na ito. Kung hindi ko siya madurog, hindi mawawala ang galit ko. Saan tumakbo yung batang iyon? Ginawa ang ganito sa pamilya Su natin. Kapag naalala ko, nagagalit ako. Pagkatapos maglagay ng lason, tumakbo siya, hindi na kaya pagpapahin. Takbo. Makatakbo siya, pero hindi maitatago. Gusto malaman niya ang kahihinatnan ng pagkakalaban. Sa totoo lang, tayo ang may kasalanan sa umpisa. At ang mga pamamaraan ni Jilu ay hindi pangkaraniwan. Siguro dapat na nating itigil ito. Hindi pwedeng tapusin ito ng ganito. Pero, Parte ka pa rin ba ng pamilya Su o hindi? Bakit mo tinutulungan iba? Huwag mong kalimutan, ikaw din ang tumanggap ng sinasabing parusa. Si Iyarson ang nagligtas sa atin. Nakalimutan mo na ba kung paano siya binastos? Tama ka, isang palpak na anak ng pamilya Lu ang naglakas loob na manggulo sa pamilya Su. Hindi siya pwedeng makaligtas ngayong gabi. pero, Walang pero-pero. Mula noong nagpasya siyang kalabanin ang Su pamilya, isa na siyang patay na tao. Pero ang batang ito, talagang may pamamaraan siya. Dr. Sun, sana tulungan mo kami. Huwag mag-alala, hanggat nandito ako, walang mang-agrabyado sa supamilya. Ano ang nangyari? Mahal, ang kamay Ano ang nangyayari sa akin? Tay AKO. Paano nangyari ito? siguradong peki ito. Dr. Son, ano ang nangyari sa'yo? Mahirap tulungan ang ayaw makinig. Nakakeni. Ano, tong kalokohan na to? Ang doktor ay apelido ay Son. Nanggaling sa linya ng magagaling na doktor. Tama. Hindi dapat ikaw ang masangkot dito. Ano? Dibia. Baka talaga ito'y galit ng langit? Hindi pwede, walang ganun sa mundo. Sigurado pek yan. Ano bang silbi ng sinasabi mo yan ngayon? San Doktor, mag-isip ng paraan. Meron pa bang paraan para maalis ito? Kung meron akong paraan, upo na lang ba ako rito at maghihintay na mamatay kasama ka? Labis akong nasaktan ng pamilya Sumo. Ayoko pang mamatay. Data pare KO. Dr. Sun. Iyarson, iligtas mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang perang gusto mo. Pakiusap, ayokong mamatay. Ang nagtali ng buhol ay dapat tanggalin ito. Mukhang ang tanging paraan na lang ay hanapin ang binata. Inaasahan niya yuyukod ang pamilya Su? Medyo mabigat ang atmosfera dito ah. Master Wan. Master Wen, dumating ka na. Master Wen, finally, nandito ka? Yung mga troublemaker, nagtakbuhan. Pero hindi iyan ang mahalaga ngayon. Mahalaga ay, ano ba ito? Tingnan mo, Master Wen, tingnan mo. Ito, matagal ko na itong sinusuri ngunit walang resulta. Mukhang hindi ito lason. Oo, hindi nga ito lesen. Isang uri ng kulam ito. Pwede niyong isipin na isang sumpa. Sampa? Supli. Apelido Lu parang di mabuting tao, likong landas siya. Para masira ang ganitong sumpa, napakalaking kapangyarihan ang kailangan. Huwag mong sabihin na kahit maami kayong taga-Su, ako rin ay nahihirapan. Ibig bang sabihin nito ay tapos na ang pamilya namin? Ngunit may isa pang paan. Kailangan hulihin ang gumagawa ng ritual. Pakiusap, Master Wen. Tulungan niyo po kami. Bigyan ng katarungan ang pamilya Su. AME, huwag kayong mag-alala. Kahit wala pa tayong relasyon, sapat na siya'y isang masamang nilalang. Hindi ko kayang basta na lang pabayaan ito. Salamat sa abala, Master Wen. Tatawagan ko ang tao para maghanda ng sasaksama-sama tayong pupunta roon. Guro, hindi mo na kailangang makialam sa ganitong sitwasyon. Maaari kong gampanan ito para sa... Oo, ipakilala ko lang ang aking huling estudyante na si Lindsay. Naipasa ko na sa kanya ang 7 bahagi ng aking lakas.
Wow, si Master Lin nga ang talagang kahanga-hanga. Hindi nakapagtataka na mahusay ang estudyante ng kilalang guro. Master Lin, ito ang anak kong si Suyon. Magkakilala sana kayo ng mabuti, kayong mga kabataan. Magsalita ka, ete. Ha 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 ha! Ay nako, Master Lin, ang anak kong babae ay may sumpa ngayon, kaya takot siya. Ha 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 ha! Master Lin, patawarin mo. Miss Su, huwag kang matakot, ang ganitong masamang puwersa, kaya kong talunin agad. Maghintay na lang kayo sa pagbabalik ko. Ewan ko kung ano na ang kalagayan ni Singer ngayon. Lumabas ka, Lu Chen. Sino ka ba? Alam mo ba ang lumang tahanan ng pamilya Lu? Lin CNG Haicheng Xuanmai Association. Xuan Mai Practitioner. Patawag mo si Lu Chen para lumabas siya. Bumalik ka sa pamilya Su kasama ko at humingi ng tawad, kung hindi ay ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Suminghal. Malapit na ang pamilya Su sa kamatayan, ngunit di nila ito namamalayan at nangahas pa silang Isang biro. Gamit ang iyong mga palihim na pamamaraan. Mga vegetarian ba kaming mga magsasaka sa Xuanmai? Mga masasama at ereheng gawain lamang. Aya ko itong sirain sa isang pitik lang ng pulso ko. Lolo ko ay nagtitinda ng kutsilyo. Nagtitinda ng kalokohang kusilyo, hindi ko pa siya naririning. Lu Chen. Lumabas ka rito ngayon din. Kung takot kang lumabas, papasok ako. Si Singer critical stage ng paggamot, walang istorbo. Gusto pumasok? Kailangan mo munang dumaan sa bangkay ko? Ziga. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kong sisihin. Lolo. Buti na lang at naisip mo yan. Zalba. Aya pa palang mag-ayos ng magic circle. Kagamitan ng mahika. Tanda, medyo may alam ka. Isa ito sa pinakamagandang kagamitan sa mahika ng aming asosasyon. Isang pambasag sa mga magic circle. Tingnan natin ang gagawin ni Lu. Wala namang espesyal. Mababang antas na magic circle gamit kagamitan. Ang praktikal na eksperto ngayon ay hindi nakagaling deti. Itigil mo na yung pagpapanggap mo. Kung talagang kaya, lumabas ka at patayin mo ako. Gaya ng gusto mo. Zinokabi at halaga? Pangalawang hiwa. Itong sirang aray tulko, isa sa mga pinakamataas na antas ng kasangkapan. Kahit na. Kahit na. Anong balak mong gawin? Mali ako, tumigil ka na. Huli na. Sariling gawa, sariling pagdurusa. Lolo, ano na ba ang kalagayan ni Singer ngayon? Ayos na siya ngayon. Mabuti na lang. Bakit ka naglalakad-lakad yan? Tay, nakalala na ako. Tagal na niyang umalis, hindi pa bumabalik. May sumpa pa sa atin, sino ba naman ang may alam kailan ito ubra? Ang aking alagad, hindi lang sa Haicheng, kundi sa buong mundo, ay isang pambihirang henyo. Wala lang yan nakalaban sa mga demonyo. May punto si Master Wen. Paano maikukumpara ang alagad ni Master Wen sa mangkukulam? Una magantalang tayo. Mem. Sige, naamdaman ko na ang presence ng alagad ko. Kapalapit na siya ng mabilis, mukhang nahuli na niya ang tao. Master Wen, pwede bang patawaran mo siya? Hindi pwede. Kahit ano paman, kailangan niya mamatay ngayon.
Wala akong pakialam kung siya'y buhay o patay. Basta kailangan maalis ang sumpang ito ngayon. Kung hindi, ipapakita ko sa kanya na ang medisina ay pwedeng gamitin para iligtas ang tao. At pwede rin itong gamitin para pumatay. Mali. Baki ange bilinamant? Baki? Baki? Guro-guro, yung apelido Luna yun, ako. Winasak niya ako. Ano? Putol na ang aking espiritual na uga. Wala nang pag-asang mag-practice pa sa buhay kong ito. Ano? Walang giya. Paano niya nagawa iyon? Hindi inakala na si Lin Master ay hindi siya matalo. Ba't biglang lumakas ang batang iyon? Papanagutin ko siya sa buhay. Master Wen, sabay tayo ngayon gamit ang iyong kakayahan. Idagdag ang impluensya ng pamilya Su. Hindi ako naniniwalang hindi natin siya kayang pabagsakin. Ituro ang daan. Bagong timplang tsa ni Lolo para sa inyo. Lucien, gagawin kitang pira-piraso. Tahanan ito ng mga Lu, hindi namin hahayaang magwala kayo di. Humph, ikaw ang Lucien? Master 1 Sia Ong Totoong Luchan. Ah. Ang ganda naman ng ganitong pagkakahawi. Delikado, may nalunod. Latena, wala ng pag-asa. Sayang, ang bata pa niya. Mukhang hindi mo panahon para mamatay. Ito, milagro. Hindi kaya nakatagpo tayo ng Diyos ngayon? Mukhang hindi pa talaga panahon para mamatay. Kuya, salamat sa pagliligtas mo sa akin. May kapalarang di mamatay. Kuya, gusto kitang gawing guro. Gusto ko ring tumulong sa iba. Wala tayong kapalaran mag-tutor at mag-aral. Makikita pa ba kita ulit? Pagkatapos ng 60 taon. Ngayon, eksaktong 60 taon na. Bata, tanggalin mo ngayon ang sumpa sa amin at magsisi ka sa harap namin. Baka pwede pa kitang hayaan na buo ang katawan. Walang makakaalis sa sumpang ito. HMP, huwag ka nang magpanggap. Alam na namin, hindi ito parusa ng langit. Sumpa mo iyan. Bata ka pa pero ang lupit mo na. Ni ang tanda ko ay nadali mo. Sinabi ni Lolo na parusa ng langit ito dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Kayo ang may kasalanan. Ang tapang mo pa. Huwag mo kaming pilitin na kami na ang kumilos. Saish, subukan mo. Lu ang pangalan mo, hindi kami matatakot sa tuso mong galaw. Alam mo ba kung sino ito? Si Vice President Wen ng Xiaoyao Sec Association, ang sikat na si Wen Shan. Tama. Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Su ay handang-handa. Tingnan natin kung ano pa ang kapit mo laban sa amin. Master Wen, siya ang masamang tao, nandadaya at nanloloko. Kumilos na at hulihin siya. Ibalik sa Haiching ang malinaw nitong kalangitan. Panginoon. Habang kikilos si Master Wen, titingnan ko kung paano ka mamamatay ngayon. Hindi mahalaga. Nagbigay pugay si Wenshan sa immortal na Panginoon. 60 taon ang lumipas, muli tayong nakita. Isang kangalan yon para kay Wenshan. Hindi mo ba ako awayin? Hindi nangangahas si Wenshan. Hindi rin possible yon. Anong ginagawa mo, Master? Siya ang nagdulo sa akin ng kapahamakan. Tumahimik ka. Ang master ng mga fairy ang tagapagligtas ko noong bata. Nung bata, Master Wen, gaano na ba siya katanda? Hindi pa siya ipinanganak kahit ang kanyang ina noong bata ka pa. Isa lang siyang wala sa ayos. Una, Master Wan, isa siyang manloloko. Huwag kang magpadala sa pandaraya. Hindi, meron pang isang posibilidad. Ang pinakamataas na antas ng Tsuanmen, banal na buhay at kabataang walang kupas. Tama. Wenshan, hindi pwedeng kumilos laban sa master ng mga fairy. Hindi pwede. Sa harap ng fairy master, tayo'y parang mga langgam lang. Ang diretsa mo naman. Hindi ko kayang magbalat kayo sa dakilang guro.
Paano ito posibleng Tapos na talaga. Wala na. 5 na ang pamilya Su. Ay nako. Pasensya kung alagad ko, bastos sa dakilang guro. Sarili niyang kapahamakan yan. Ako, Wenshan, bulag sa tamat mali at nakinig sa kasinungalingan. Kaapat dapat din akong parusahan. Tama na. Umalis na kayo. Salamat, guro ng diwata. Ah, Guro NG Diwata. Et sila? Ah. Ginoong Lu, ako? Hindi na kita sasalungatin, pangako. Ayoko na ng dahas, pera. Ayusin ko to, dadalhin ko lahat, wala kang iwawaldas bukas. Patawad sa pamilya Su, bigyan kami ng pangalawang Guro ng Diwata Lu, pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, nagkamali kami, magsisisi kami. Pasensya na kung huli na ang pagsisisi. Lu Qianxi, padadala ko ang sundang gamit ang ko. Nakikiusap ako sa iyo. Palayain mo kami sa sumpa, ayaw kong mamatay. Hindi AKO. Kagustuhan ng langit laban sa inyo. Ah, totoo ang parusa ng langit. Oh, tapos na. Lu Tianxi, pwede bang tulungan mo na lang kami sa parusa ng langit? Kung kailangang mamatay ang tatay ko, okay lang. Matanda na siya, ako'y bata pa. Nakikiusap ako sa iyo. Ang kaparusahan ng langit ay parusa ng kalangitan. Paano magagawa ng tao? Kaaniwan, ang parusa ng langit ay may natitirang pag-asa. Kaya yun na mo. Namas na ninyo. Wala na talaga tayong magagawa. Ayoko pang mamatay. Mahal. Mahal. Ginoong Lu, Lolo Lu. Ano man ang kondisyon, pumapayag ako. Ibibigay ko ang lahat ng sa mga Su. Pwede mo akong gawing aso. Pakisuyo, iligtas niyo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas mo. Pwede mo akong gawing aso. Guro ng mga Diyos, mamamatay na rin ba ako? Sa buhay mo, marami kang nailigtas. Malaki rin ang nagawa mong kabutihan. Nawala ang kabutihan. Narolang ay biyuhe. Sana ay alagaan mo ang sarili mo sa hinaharap. Salamat sa inyong pagtuturo, guro. Tiyak na tatandaan ko ito. Si Singer hindi ba patay na siya? Nagising na. Si Lolo Founder, patay ka na rin ba? Paano mamamatay si Lolo Founder? Tiyak ka bang ikaw ang iniligtas ni Lolo? Wow! Lolo Founder, ang galing mo. Ang tunay na taga-utang ng kutsilyo ay dadaan sa maraming panganib. Lu Shinger. Ngayon, pwede ka magbago ng isip. Hindi, gusto ko maging taga-utang ng kutsilyo. Sige. May nararamdaman bang masama si Singer? Nawala ni Singer ang kutsilyo. Nasa pamilya Su ang kutsilyo. Bukas, agsabay tayong kunin. Oo, Kayong lahat ay MGA. Inagsasamantalahan nyo ang sitwasyon. Tumigil. Lahat kayo, tumigil. Ikaw. Matanda. Inakala mo pa rin ikaw ang tagapamahala ng pamilya Su? Sinasabi ko sa'yo, papos na ang pamilyang Su. Miss, umalis na ang lahat, pati si Master, si Madam at si Young Master. Kung hindi ka pearang kikilo, talagang ang babagsak na ang Su family. Kung ano man ang gusto nilang kunin, hayaan mo silang kunin. Pwede. Manong Liu, may pera pa sa card na ito. Iuwi sa probinsya para sa pagretiro. Miss. 3 dekada na akong naninilbihan sa pamilya Su. Bilang tao, pamilya Su ako. Bilang espiritu, pamilya Su pa rin ako.
Hinding-hindi ko iwan ang pamilya Su. Naku, may loyal na tao pala sa pamilya Su. Medyo mat enda na lang? Baka mahirapan na kamain. Ha 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 ha. Huwag kang masyadong lumayo. Hinayaan na kitang kumuha ng mga gamit. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Hindi ba't ito ang sikat na si Miss Su? Bakit hindi na nila gustong ipakita ang tunay nilang anyo? Lahat ng negosyo at ari-arian ng pamilya Su ay hinati mo na. Ano pa ang gusto mo? Siyempre, ipapahiya kita ng maayos. Matagal na kitang ayaw. Para siyang dalisay at inosenteng bulaklak, pagtingin sa kanya ay nakakasuka. Ikaw. Ikaw ano? Tingnan nyo nga, ang sinasabing unang kagandahan ng Haicheng, si Suyun, paano naging matandang bruha overnight. Naku Su miss. Ano nangyari sa mukha mo? Baka may nakuha kang kakaibang sakit sa kakaloko-loko mo sa iba. Ha ha ha. MG Agago, lalabang ako. Tapos na ba ang daldal nyo? Kung hindi pa, tuloy lang, nakikinig ako. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng ito. Naikarga na lahat ng gamit niyong Master Hu. Wala naman kwenta. Umalis na tayo, kapatid. Sandali lang. Hindi ba may kahon pa doon? Hindi nyo pwedeng dalhin yan. Ano ang ginagawa nyo? Hindi nyo pwedeng hawakan yan. Miss. Gusto kong makita kung ano ang ikinakabahala ng anak ng pamilyang Su. Ano ba, mga lumang espada lang naman yan. Hindi naman siguro, para sa kanya, mukhang mahalaga ito. Dalhin na muna natin. Ito pag-ari na taong nagbebenta ng kutsilyo. Mabuti pang huwag nyo itong dalhin. Ano na naman yan? Nagbebenta ng kutsilyo, espada. Di ako nagbebenta ng baril. Ang lumaban sa akin, patay. Lolo, gusto niyang kunin ang kutsilyo natin. Panginoong Lu, dumating ka na. 7 kutsilyo formal nang ibabalik kay Panginoong Lu. Hakisuri pa. Sige, Tika bata. Ang mga kutsilyong iyan, sa pamilya Hu na yan. Ikaw. Naglalakas loob ka talagang itulak. Lumuhod, humingi ng tawad, umalis. Kung hindi, palabasin kita ng nakahiga. pamilya Hu. Takit ka biye na yan? Pero itong kutsilyo ay sa akin. Di mo ba naintindihan sinasabi ko? Uy, bro, alam ka o na yata kung sino sila. Yang lalaki ay kabit ni Suyun. At yang. Mukhang anak nilang dalawa. Nagpapalusot ka. Uy, bakit nag-agalit ka? Hindi kaya tama naman ang sabi ko. Oy, Miss Su, nagustuhan mo yang hindi naman kaya? Medyo kakaiba ang taste mo ha, oh. Hindi. Ngayon na ganito na ang hitsura mo, tama lang na magustuhan mo ang isang ganyan. Ha ha ha. Tumigil ka. Huwag dungisan ang reputasyon ng aming dalaga. Matanda, may sinasabi ang amo, anong pakialam mo? Lolo ng tata, hindi mabuting tao ang tita na to. Ikaw batang pasaway, pag nagsalita ka ulit ng ganyan, pupunitin ko ang bibig mo. Ikaf. Visit ako, sige sugot. Ano pang hinihintay nayo, sugod na. Mga sir, di na kami makagalaw. Ikaf. Ano ang plano mo? Sinasabi ka OSI. 3 ama ang pinuno ng pamilya Hu. Kapag ginalaw mo ako, hindi kanya palalampasin. Pinuno ng pamilya Hu, dumating kahapon para makirame. Tabi, dadalhin ko ang espada. Mamatay ka iyo. Bata, ang bagay na pinili ng pamilya Hu. Dapat ay angkinin ng pamilya Hu. Tama. UY. Ange Seyana Mandito.
Sa work ka naman na yon. Bienan, dumating ka. Sa wakas dumating ka, Kuya G. Inaapi nila ako, tulungan mo akong maghiganti. Hinkian, ikaw ang naunang ng insulto. Huwag mong baliktarin ang kwento. Miss Su. Wala ka nang ligtas sa sarili mo. May panahon ka pang pakialaman ng iba. Kuya G, ang lalaki na yun ay kalaguyo ni Suyon. Ito ang kanilang anak sa labas. Che, hindi ako anak sa labas. Kayo ang mukhang mga clown. Ikaf. Tama na. Bata, huwag ka na magpaka-cold yan. Alam mo ba kung sino siya? Panganay na anak ng pamilya Hu ng Haicheng. Si Yang fiancé Kao, si Shen Ziji. E ano naman? E ano naman? Kaya, Anong tawa-tawa duan? Bawal tumawa. bata, di mo ba alam ang estado ng pamilya Chen at Hu sa Haicheng? Ikaw. Sige, dapat ba kitang purihin? Matapang kang parang batang kalabaw o hinahanap mo lang ang kamatayan mo? Hindi mo alam? Sasabihin ko sa'yo, bumagsak na ang pamilya Su. Mula ngayon, ang buong Haicheng ay amin na ng pamilya Chen at Hu. Ang makamundong kapangyarihan ay parang hangin lamang para sa akin. Ikaw na mapangahas, ano ba ang inaastahan mo? Alam ko na, ang sumusuporta sa'yo ay ang pamilya Su ba? Baka hindi mo pa alam, bumagsak na ang pamilya Su. Ngayon, natitira na lang ang matandang bruhe. Lolo, hindi ko na matiis. Pwede ko ba silang parusahan? Lolo, hindi ko na matiis. Pwede ko ba silang parusahan? Nagtatanging tao ay di naapektuhan ng karma. Alam ni Shinga ang kanyang pagkakamali. Ano ba, ano yan, pinakalolo? Isauli mo sakin ang pinakalola. Sabihin ko sa inyo, hindi matatapos to ngayong araw. Maliban na lang kung lumuhod kayo at humingi ng tawad tapos. Dilaan nyo ang paa ko. Naku, mal. Napakabait mo naman. Itong mga hampas lupa at kung saan galing na mga albularyo. Wala silang kaapatang dilaan ng paa mo. Regalo na yan sa kanila. Masyado lang talaga akong mabait. ONG. Chan Jija. Hukhuyan, mag-ingat na lang kayo. Ang Ginoong Lu ay hindi nyo dapat inisin. Naku, Kian. Anong kalokohan ang sinasabi ng matandang babaeng ito? Biro. Sino sa buong Haicheng na ito ang hindi ko kayang saktan? Ako, si Chen Ziji. Iniisip niya na siya ang makapangyarihang panganay na anak na babae ng pamilya Su. Bogok sa probinsya, dilaan mo ang bota ko. Wala akong pasensya. Hu Qian. Ako. Pagpapahiya sa nagtitinda ng kutsilyo. Hindi sapat ang ilang buhay paapunan mo. Kuya G, isang walang kwenta sa pamilyang Su, pero naglakas loob pa rin siyang saktan ako. Gusto ko siya. Zia at Sila. Lahat kayo mamatay. Si. Tao. Gino Ang Lu. Ate, huwag kang mag-alala. Bata, may huling salita ka ba? Malapit ka nang mamatay, huwag ka nang umarte. Barila. Bakit ganito? Ikaw. Anong kalokohan mo dito? Star, kunin mo ang kutsilyo. Umiwi na tayo. Tara na. Tumigil, hindi kayo pwedeng umalis. Kian, kahina-hinala itong batang ito. Ang matapang ay hindi Hindi pwede kung papayagan silang umalis ngayon. Paano makakayo ang dalawang pamilya sa High City? Tama. Hindi natin siya kaya. Hindi ako naniniwala na talo tayo ng buong pamilya laban sa kanya. Sila Shen. Hindi ko akalain na bumagsak agad ang pamilya Su. Swerte sa pamilya natin. Oo nga. Di ko akalain na magiging hari tayo sa Haicheng. Ha. Nakuha niya ang narapat, asa pa siya. Tama lang sa kanya, natamaan siya sa matigas na bakal. Ha. Pero, ang nangyayaring ito ay nagbibigay aral sa atin. Narinig kong may nag-alok ng patalim sa Haicheng.
Kailangan nating bantayan ang mga bata. Hindi tayo matulad sa Su family. Walang malaking problema. Ang dalawang pamilya natin ay may mga maayos na kabataan. Paano sila makikialam sa mga nag-alok ng patalim? Enaku, kyong-kyong. Hello dad, sinaktan ang anak mo, tulungan mo ako. Ano? Huwag kang mag-alala. Sabihin mo ng dahan-dahan. Ngayong araw nakita ko si Suyon. Gusto ko siyang batiin, pero hindi niya ako pinansin. Pinagtulungan ako ng lalaki niya at matandang butler ng Su family. Papa, yung mukha ko, namaga dahil sa bas na matanda. Uwagumiya, kyong-kyong. At tawag na ako ng tao. Huwag mag-alala. Patay na lahat ng mga Su. Iniisip pa nilang tapakan si Lolo Hu. Naghahanap ng gulo yan. TK. Pinsan, ano itsura nung nanakit es ayo? Parang galing sa probinsya. Parang bobo. Mabuti yan. Ah, tama. Doon sa kumuha para takutin si Jej. Ano? Ang tapang naman niya. Na maglakas loob na sabay kaming galitin ng Hu at Chen sa Haicheng. Sige, naiintindihan ko na. Tingnan ang tibay ninyo. Kaya pala madalas sinasabi ni Lolo ang kasabihang iyon. Anong kasabihan? Mahirap mamagitan sa mga naghahanap ng gulo? Ikaw, makikita mo. Bakbajan kiden gayon. Daikau basta palalakpasin. Mal. Matutong bumaba minsan. Tiisin mo lang ng kaunti. Hindi magtatagal magiging mayabang ang lalaking ito. Tama sila. Lolo Liu. Gurolyu. Pinapunta ng tatay mo. Sabi niya, pinubuli ka at balita ko, isang bihasang mandirigma iyon. Zia iyon. Para sa kapakanan ng bata, ayokong masyadong madugo ang sitwasyon. Lumuhod, humingi ng tawad, palalayain kita. Hindi, Lolo Liu, 2 bises niya akong sinampal. Masyadong mapagbigay ang pagpapaluhod sa kanya at paghingi ng tawad. Pagkatapos ay putulin mo ang Anong ginagawa mo dyan? Hindi mo ba narinig? Magmadali at lumuhod pa humingi ng tawad. Hoy, ang dami nyo ng daldal dito. Tinanong nyo ba ang opinyon namin? Hahaha. Hinyin nayo. Sa tingin mo ba mahalaga ang opinyon nyo? Bata? Oo nga. Hindi lang ikaw o ikaw. Kahit dumating ang guro nyo, kailangan magbigay galang at tawagin akong master. Lolo ng lolo ko. Grabe, nakakainis talaga sila. Hindi ba natin talaga magagantihan sila? Ang tapang mo, kaya mong makipaglaban sa akin? Baki, ano nangyari? Lao Shen? Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko laging kaba ako. Di ba may mangyayaring masama? Wala yan. Kahit may problema, kayang-kaya ni Master Liu na ayusin yon. Hindi pwede, tingnan natin. Lolo Liu. Lolo Liu, ayos ka lang ba? Ayos lang. Terna. Tumigil ka. Lolo, hindi ka natatagal ngayong gabi. Mas mabuti pang umuwi ka na at maghanda. Bata, ano sinabi mo? Sabi ko, nangingitim no mo at puno ka ng malas. Malubhang sakit mo at may humahabol sa'yo. Hindi mo kakayanin ngayong gabi. Taizong Lolo, tama ba ang sabi ni Shinger? Hindi kayo mga mandirigma ng pisikal, kayo'y sa espiritual. Sa buhay mo, ginamit mo ang lakas sa kasamaan. Ito ang araw na di ka makatatakas sa kamatayan. Lolo Liu, huwag kang maniwala sa kalokohan nila. Niloloko. ONGA, Ange Batabata Niyapea. Lolo Liu, huwag kang magpaloko. Layas kayong lahat. Ginoo, hindi ko nakita ang pagkakamali. Sana'y bigyan ng liwanag at iligtas ang buhay ko. Marami kang nagawang kasalanan. Hindi ko may bibigay sa iyo ang espada. Espada, pautang na espada, kayo ay. Kami ang mga pautang na espada. Tama nga. Kung mailigtas mo ako, handa akong magbayad ng halaga. Sabi ko na, tiyak na mamamatay ka ngayon. Talaga bang hindi mo ako ililigtas? Kagustuhan ito ng langit. Sige. Ngayon, ganun na nga.
Huwag mo akong sisihin. Hindi ko na rin naman mabubuhay pa. Kung hindi mo ako ililigtas ngayon, isasama ko siya sa kamatayan. Patayin mo na lang ako, maawa ka sa dalaga. Ha ha ha! Sabay tayong mamatay. Mamamatay na ba ako? Ginoong Lu, nagmamakaawa ako sa'yo. Sa lahat ng ginagawa ng dalaga pa sa'yo, iligtas mo siya, pakiusa. Shinger, Umuwi ka. Ano ba talaga itong bagay na ito? Kahit nagkasala si Ate Sue, hindi sapat para parusahan ng kamatayan. Pilitan mong kunin ang buhay niya, lalo mo lang binibilisan ang pagdating ng kamatayan mo. Ako lang naman ang nagpadali nito. Tulungan mo ako, tulungan mo. Bakit sobrang malupit ka para sa isang bata at ikaw, talagang papanoorin mo lang siya mamatay sa harap mo? Hu Qian. Kanina gusto niyo patayin si Ginoong Lu, gayon sinisisi niyo siya sa hindi pagbibigay tulong. Wala bang ganyang katarungan sa mundo? Sino si Master Liu? Itong hindi kilala mula probinsya, malaking ginhawa para sa inyo na siya ang makapagsalba kay Master Liu. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mamamatay si Master Liu. Kiong. Kumusta si Kiong? Nakipag-ugnayan na ba si Master Liu sa mga taong nang api sa iyo? Oy tatay. Lolo Liu. Patay na si Lolo Liu. Ano? Patay na si Liu Feng. Patay. Paano kaya ito nangyari? Itay, dali, iligtas mo kami. Kung hindi, alis ang mamamatay tao. Huwag kang mag-alala, Kiong. Kasama ko na si Uncle Chen sa daan. Pagdating namin, personal naming huhulihin ang tao. At ibibigay ko siya sa iyo. Bilisan mo na, Liu. Ate, parang bumata ka. Ano? Tutupo, miss. Bumalik ang ganda mo. Anong nangyari? binago niya ang kapalaran para sa iyo, kaya't natanggap mo pa rin ang biyaya mula sa sakuna. Pag dumating na tatay ko, kayo'y makakaranas ng masama. Sino yan? Sinong nang api sa anak ko? Nasaan ang mokong? Tatay, dumating ka na, kung hindi baka di mo na ako abutan. Anak, huwag mag-alala. Ako ang bahala. Kung di ko siya pinataob, di na ako magtaglay ng apelyido. Huwag kang mag-alala. Si Tito Chen Montag ay kakampimont. Sila ang mga yun. Hindi, tay, ginagawa niyo dito? Tatay, paano mo siya pwedeng luhuran? Ang lakas loob niya, Tumahimik ka. Ako. Ginoong Lu, hindi ko kayo nakilala. Sana patawaran mo ako ngayon. Paumanhin, Pangako ko na kapag bumalik kami, susubukan naming magkusa. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Pakyos up. Masama ito, nag-crash ang mga stock ng ating kumpanya. Ano? Masama ito, may tsunami sa coastal area. Lahat ng barko natin lumubog, napakalaking pagkawala ito. Tapos na lahat. Tapos. ang mayamang pamana ng pamilya Hu ay naglaho sa isang igla. Pasensya na sa lahi natin. bakit ganito? Ayoko maging mahirap, Dad.
Ano ang nangyari? Apo ng Su yun, nais gayahin mga ninuno. Para sa pamilya, muling magpapatanong sa mga eksperto. Ano sa tingin mo, mabait na tao si Ate Suyun? Kahit may mga pagsubok, kayang lagpasan ng mga ito, isa siyang taong nakakaalam ng tadhana, kaya niyang dalhin ang ganitong kapalaran. Hawakan mo ang kasunduan gaya ng ginawa ng lolo mo noon. Maraming salamat sa inyo, Senyor. Ang punong si Sue ay sinunod ang utos mo, ang kutsilyo at pera ay nasa loob ng kahon. Bake it? Punong Sue, ano ang gagawin natin dito? Ibabalik ang kutsilyo. Pero hindi ba medyo sobra ang pera? Halos kalahati na ito ng yaman ng pamilya natin. Tandaan natin, tayo ang pinakamalaking angkan sa bansa. Kailangan ba ito? Ito ang kasunduan. Sumusunod si Suyon na sa pamilya sa kasunduan noon, narito para ibalik ang espada. Ikaw ay Xiaoshinger. Leona, matagal na tayong hindi nakita. Kayo ba mga manghihiram na espada ay Tungkol sa personalidad yan, nagkamali rin ako sa umpisa. Kami manghiram ng espada, hindi tapat na dadamay sa lingasan sa mundo, pero hindi manit. kaya? Sa Lolo Tezu, medyo malamig lang talaga ang ugali. Sakto. Nazen SIG Lu. Sa Lolo Tezu ay nakulong. Tansya ko mga 1 o 2 dekada bago siya lumabas. Bago magkulong si Lolo Tezu, sinabi niya na kapag bumalik si Oyun, ibalik mo lang ang espada, tungkol sa perang ito. Nais niyang magtatag ka ng isang charitable foundation para magamit ang pera sa nararapat na lugar. Ganun pala.